Kamusta mga kakwento? Welcome sa Kwentong Lola Vault. Napadaan ako sa bahay ng aking manugang at nagpasyang kamustahin siya, ngunit nang makita ko ang kotse ng aking asawa sa tapat ng gate, isang makintab na silver na Lexus na dapat sana ay nasa garahe namin, biglang kumabog ang dibdib ko sa kaba. May mali, naisip ko, at dahan-dahan akong lumapit sa bintana, sinisikap na hindi makalikha ng ingay. Ang narinig ko sa loob ay wumasak at nagpabago sa aking mundo magpakailanman. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel at ipaalam sa amin kung saan kayo nakikinig sa comments section. Kapag pinirmahan na ng matandang ulyanin na yan ang mga papeles, mapapasa atin na ang lahat ng pinaplano natin. Ang boses ni Marga ay tumagos sa nakabukas na bintana, tila lason sa aking mga ugat. Nanigas ako sa loob ng aking kotse sa labas ng bahay ni Bea. Nakalawit pa ang susi sa ignition. 5 minuto pa lang ang nakararaan, tinawagan ko ang aking anak na babae para sorpresahin siya ng dinner date. Sorry, Tay, wala ako sa bahay. Pero nandoon si Danilo, tinatapos ang ilang mga kaso, masigla niyang sabi. Ngunit heto ang silver na Lexus ni Marga, nakaparada ng walang takot sa driveway. Pinatay ko ang makina at lumapit sa bintana gamit ang nanginginig na mga tuhod. Sa siwang ng kurtina, kitang-kita ko sila. Ang asawa ko sa loob ng 25 taon. Nakaupo ng prenteng-prente sa sofa ng aking anak na parang siya ang may-ari ng lugar. At si Danilo na nakasandal sa bookshelf na may mapagmataas ng ngiti na kinasusuklaman ko. Perpekto ang timeline, sabi ni Danilo. Ang boses abogado niya ay puno ng kasiyahan. Mag-file tayo sa Hunyo. Gamitin natin ang irreconcilable differences. Sa ilalim ng bagong batas, may karapatan si Marga sa kalahati ng lahat ng naipundar habang kasal. Dagdag pa ang sustento habang buhay. Tumawa si Marga. Ang tunog na dati musika sa akin. Ang construction business pa lang ay nagkakahalaga na ng 650 milyong piso. Idagdag pa ang mga paupahan, ang rest house at mga investments. Tinitingnan natin ang halos 1 bilyong piso sa kabuuan. Nanginig ang mga kamay ko habang kinakapa ang aking telepono. Pinindot ang record saktong nagpatuloy si Danilo sa kanyang legal na paliwanag. Ang maganda dito ay ang pagiging utu-uto niya. Walang kaalam-alam si Alan na ilang buwan na nating dinodokumento ang mga ari-arian niya. Bank statements, titulo ng lupa, valuation ng negosyo, lahat ay nakopya na. Itinuro niya ang isang brown envelope sa coffee table. Parang siya na mismo ang nag-abot sa atin ng susi ng kanyang kaharian. 2 taon ng pagpapanggap bilang devotong asawa, sabi ni Marga habang tinitingnan ang kanyang bagong manicured na kuko. Nagkukunwaring interesado sa mga boring na kwento niya sa construction. Tumatango kapag nag-aalala siya sa pasweldo. Diyos ko, naniniwala talaga ang lalaking yon na mahal ko siya. May naputol na sanga sa ilalim ng paa ko. Pareho silang natigilan sa gitna ng pag-uusap, ang mga ulo ay sabay na lumingon sa bintana na parang mga nagulat na usa. Idinikit ko ang aking sarili sa pader na bato, ang puso ko ay dumadagundong sa aking dibdib, tumutulo ang pawis sa kabila ng malamig na hangin ng Abril. May narinig ka ba? Ang boses ni Marga ay may halong hinala. Baka pusa lang ng kapitbahay, sagot ni Danilo pagkatapos ng ilang sandali. Paranoid ka lang. Masisisi mo ba ako kung matuklasan ito ni Alan bago tayo handa? Hindi niya malalaman. Ang lalaking yon hindi makakaamoy ng sabwatan kahit nasa harap na niya. Ang tawa ni Danilo ay puno ng panghahamak. Sa Setyembre, hiwalay na kayo, mayaman ka na, at malaya nang gawin ang gusto mo kasama ang kung sino man. Pinilit kong manatiling nakatago hanggang sa magpatuloy ang kanilang usapan, habang ang aking telepono ay nire-record ang bawat makamandag na salita. Nang makabalik ako sa aking kotse makalipas ang 15 na minuto, ang buong mundo ko ay nagbago na. 20 taon ng pagsasama, nauwi lang sa isang sesyon ng legal na estratehiya sa pagitan ng aking asawa at manugang. Ang folder sa coffee table na iyon ay minumulto ako. Ilang buwan ng pagpaplano, dokumentasyon at paghahanda. Habang nagtatrabaho ako ng 16 na oras bawat araw para buuin ang aming kinabukasan, sistematiko naman nilang pinaplano ang pagwasak nito. Nakaupo ako sa driver's seat, nakatitig sa mga kamay kong nakahawak sa manibela,
ang parehong mga kamay na nagtayo ng isang imperyo ng konstruksyon mula sa wala, na nagbigay ng bawat luho na tinatamasa ni Marga, na naghatid sa kanya sa altar noong ang sarili niyang ama ay tumangging dumalo sa aming kasal. Umalingaw-ngaw sa alaala ko ang boses ni Marga. Naniniwala talaga ang lalaking, yun na mahal ko siya, ang pinakamasakit na bahagi? Hanggang 30 minuto ang nakalipas, naniwala talaga ako. Bumukas ang pinto sa harap, saktong aabutin ko na ang susi ng kotse. Unang lumabas si Marga, ang kanyang designer handbag ay nakasabit sa gilid, kasunod si Danilo na inaayos ang kanyang kurbata. Hindi nila inaasahang makikita akong nakaupo sa aking Honda at ang gulat sa mukha ni Marga ay parang isang sampal. "Alan," tumili ang boses niya. "Anong ginagawa mo dito?" Pinilit kong gawing normal ang aking ekspresyon, kahit na ang pulso ko ay dumadagundong sa aking mga tainga. 25 taon ng pagsasama ang nagturo sa akin na basahin ang kanyang mood, ngunit tila umaarte lang pala siya sa buong panahon. Kakatapos lang ng inspeksyon sa project site malapit dito. Maayos kong pagsisinungaling habang bumababa ng sasakyan. Naisip kong dumaan at makita si Bea. Humakbang si Danilo palapit kay Marga. Tila proprotektahan ito, gumana ang kanyang instinct bilang abogado. Ang maputla niyang mga mata ay masusing pinag-aralan ng aking mukha, naghahanap ng butas sa aking kwento. "Wala siya dito," mabilis na sabi ni Marga. "Kami lang. Tinutulungan ko lang si Danilo na ayusin ang ilang legal documents para sa isang kliyente." Ang kasinungalingan ay dumulas sa kanyang dila ng may kadalian. Ilang kasinungalingan na kaya ang nilunok ko sa mga nakaraang taon nang walang tanong-tanong? Pinanatili kong magaan ang boses ko. "Akala ko nasa trabaho ka hanggang alas 6 ngayon? Di ba nabanggit mo kaninang umaga yung proposal para sa mga Hernandez?" Dumaan ang kaba sa kanyang mukha. Umalis ako ng maaga, sumakit ang ulo ko. "Sorry to hear that." Pinalingan ko si Danilo ng pilit na kabaitan. "Mukhang interesting na kaso yang tinatrabaho niyo "Asset division," sagot niya nang hindi nag-iisip, tapos biglang binawi. "Para sa isang kliyente sa annulment, napakakomplikadong sitwasyon sa pera." Ang irony ay nakakatawa sana kung hindi nito sinisira ang buhay ko. Ang mga mata ni Marga ay nagpapalipat-lipat sa pagitan namin ni Danilo, nagkakalkula. "Kanina ka pa ba dito, Alan?" "Kararating lang. Bakit?" "Wala naman, pero ang ngiti niya ay parang pinturado lang. Mukha kang tense. Okay ka lang ba?" Ang babaeng nagplano ng aking pagbagsak sa pananalapi sa loob ng ilang buwan ay nagtatanong tungkol sa aking kapakanan. Muntik na akong matawa. "Mahabang araw, alam mo na," itinuro ko si Danilo. "Huwag niyo akong intindihin, baka maabala ko ang trabaho niyo." "Patapos na rin kami," sabi ni Danilo. Ang kamay niya ay automatikong lumapat sa ibabang likod ni Marga. Ang kilos ay tila nakasanayan, intimate. "Gaano katagal na itong nangyayari?" "Mabuti naman kung ganoon." Inilabas ko ang aking telepono para tingnan ang oras, sinisiguradong makikita nila ang device. Wala ni isa sa kanila ang nag-react, ngunit nahuli ko ang mga mata ni Danilo na nakatitig sa screen. "Uuwi na rin ako, hindi naman magluluto ang hapunan ng kusa." Pilit ang tawa ni Marga. "Susunod na ako agad. Tatapusin lang ang ilang bagay dito." "Take your time." Binuksan ko ang pinto ng kotse, tapos tumigil na parang may naalala. "Oo nga pala, Marga. Tumawag ang opisina ni Dr. Santos tungkol sa rescheduling ng check-up mo. May conflict daw sa schedule mo sa trabaho." Nablangko ang mukha niya ng isang saglit, ang hitsura ng taong nahuli sa kasinungalingan. Pagkatapos ay nakabawi siya ng mabilis. "Baka nagkamali lang sila. Tatawagan ko sila mamaya." "Walang problema, nangyayari talaga yan." Pumasok ako sa driver's seat, ang puso ko ay kumakabog. "Kita na lang tayo sa bahay." Habang paatras ako sa driveway, pinanood ko sila sa rearview mirror. Nanatili silang nakatayo hanggang sa mawala ang kotse ko sa kanto. Pagkatapos ay agad silang naglapit, ang mga ulo ay magkadikit sa seryosong pag-uusap. Kumpleto na ang sayaw ng panlilinlang. Naghinala sila na baka may narinig ako. Alam kong pinaplano nilang wasakin ako, at lahat kami ay nagpapanggap na normal ang lahat.
Uuwi si Marga ng mag-isa, armado ng mga paliwanag para sa maaga niyang pag-alis sa trabaho at ang presensya niya sa bahay ni Danilo. Malamang ay nakaisip na siya ng sandamakmak na dahilan bago pa siya makapasok sa pinto ng bahay namin. Ngunit hindi niya alam ang tungkol sa recording sa aking telepono. 43 minuto ng malinaw na audio na magbabago ng lahat. Pumasok ako sa trapiko, ang mga kamay ko ay matatag na sa manibela sa unang pagkakataon sa loob ng isang oras. Ang gulat ay humuhupa na, napalitan ng isang bagay na mas malamig at mas nakatuon. Akala nila ay nakikipaglaro sila ng chess sa isang baguhan. Matutuklasan nila ang kanilang pagkakamali. Ang 50 na minutong biyahe pa uwi ay lumipas ng mabilis. Kusang pumasok ang aking Honda sa aming circular driveway, lampas sa hardin na ipinilit ni Marga na bayaran namin ang ibang tao para mag-maintain, lampas sa fountain na ipinagawa niya para sa aming ika-20 anibersaryo. Naupo ako sa kotse ng ilang minuto, nakatitig sa bahay na itinayo ko gamit ang sarili kong mga kamay noong 1995. Bawat tabla, bawat pako, bawat detalyeng pinagplanuhan ay isang liham ng pag-ibig sa babaeng ngayon ay nagpaplanong nakawin ito sa akin. Ang pagbukas ng pinto sa harap ay sinalubong ng katahimikan na iba na ang pakiramdam ngayon, hindi payapa kundi hungkag. Ang presensya ni Marga ay laging pumupuno sa mga silid na ito ng kwento tungkol sa kanyang araw, reklamo tungkol sa mga kapitbahay o pananabik sa mga bagong bili. Ngayon, iniisip ko kung gaano karami doon ang pag-arte lang. Ang litrato ng kasal sa ibabaw ng fireplace ang unang nakatawag ng pansin ko. Disyembre 15, 1987. Si Marga, napakaganda sa ivory silk. Ako, awkward sa inupahang tuksedo. Pareho kaming nagniningning sa inaakala kong tunay na kaligayahan. Siya ay 22 anyos noon, sekretarya sa isang kumpanya sa Makati. Ako ay 37, ang aking construction business ay nagsisimula palang kumita matapos ang 10 taon ng 12 oras na pagtatrabaho at hapunan ng noodles. Nagkakilala kami sa Christmas party ng kumpanya ng taong iyon. Kliyente ko ang boss niya. Tumawa si Marga sa corny kong joke tungkol sa semento, isang tawa na parang kampana na nagpasikip sa dibdib ko sa hindi inaasahang pagkasabik. Nangyayain ko siyang mag-dinner, namula siya at umuoo agad na para bang hinihintay niya lang akong magtanong. Ang una naming date sa isang sikat na Italian restaurant ay umabot hanggang hating gabi. Nakinig siya ng may tunay na interes habang inilalarawan ko ang aking mga pangarap na magtayo ng bagay na tatagal, bagay na mas tatagal pa sa aming dalawa. Kumislap ang kanyang mga mata nang magsalita ako tungkol sa mga bahay na gusto kong likhain, ang mga pamilyang gusto kong bigyan ng masisilungan. Hindi ka lang nagtatayo ng istruktura, sabi niya, inaabot ang kamay ko sa mesa. Nagtatayo ka ng mga tahanan. Nagpropose ako pagkalipas ng 6 na buwan. Sa mesa sa kusina ay naroon ang aming 25th anniversary card mula noong nakaraang Disyembre. Ang sulat kamay ni Marga ay elegante pa rin sa asul na tinta. Sa aking napakabuting asawa, salamat sa pagtupad ng lahat ng aking pangarap. Para sa 25 pang taon ng kaligayahan. Nagmamahal, Marga. Nagmamahal. Mapait na ang lasa ng mga salitang iyon ngayon. Lumipat ako sa sala kung saan nakahanay ang mga litrato ni Bea noong sanggol pa siya sa mga istanteng ginawa ko noong buntis si Marga. Hunyo 8, 1995, ang araw na ipinanganak ang aming anak. Si Marga, pagod pero nagniningning, hawak ang aming milagro na parang nilikha siya para maging ina. Ang mga unang taon na iyon ang pinakamasaya sa buhay ko. Ibinuhos ni Marga ang sarili sa pagiging ina. Parent-teacher conferences, soccer games, birthday parties na may magagarbong tema. Dinokumento niya ang bawat sandali ng may pagmamalaki. Ikaw ang pinakamahusay na ama sa mundo, sabi niya sa akin noong graduation ni Bea sa high school. Tumutulo ang luha habang pinapanood naming tanggapin ng aming anak ang diploma. Makakagawa siya ng magagandang bagay dahil sa pundasyong ibinigay mo sa kanya. Pundasyong ibinigay ko sa kanya. Hindi natin. Noon pa ba ay may mga bitak na? Napaupo ako sa aking leather recliner, yung laging nirereklamo ni Marga na masyadong pangit para sa formal living room, at hinayaan kong bumaha ang mga alaala.
ang aming 10th anniversary cruise sa Japan. Ang college graduation ni Bea, kaming lahat ay umiiyak habang naglalakad siya sa entablado, hawak ang kanyang psychology degree. Mga umaga ng Pasko na puno ng tawanan. Kailan naging entitlement ang pasasalamat? Kailan naging deserve natin ang higit pa ang salamat sa buhay na ito? Ang recording sa telepono ko ang may sagot. Hindi na ako mahal ni Marga sa loob ng maraming taon, posibleng dekada na. Bawat halik, bawat anibersaryo, bawat I love you na ibinulong sa dilim ay kalkulado. Manipulasyon na idinisenyo upang panatilihin akong nagtatrabaho, kumikita at nagbubuo ng kayamanan na balang araw ay angkinin niya bilang kanya. 25 taon ng buhay ko na uwi sa isang estratehiya para sa annulment. Nakaupo ako sa tumitinding dilim ng aming sala, napapaligiran ng ebidensya ng inaakala kong masayang pagsasama, at nakaramdam ng isang bagay na malamig at analitikal na pumapatong sa aking dalamhati. Akala ni Marga ay naglalaro siya ng long game. Pumuposisyon para sa maximum na pakinabang habang nagpapanatili ng malinis na imahe. Wala siyang ideya na ang kanyang asawa ay nagtataglay ng parehong estratehikong isip na nagtayo ng isang imperyo ng konstruksyon mula sa wala. Magbabago na ang laro. Binalot ako ng katahimikan ng sala habang pinipilit kong mag-isip tulad ng negosyanteng nakasanayan ko na. Kailan nagbago ang ugali ni Marga mula sa tunay na katuwang patungo sa kalkuladong pagpoposisyon? Dumating ang sagot ng may hindi komportabling linaw. 2020, nang makuha ng Cortez Construction ang kontrata para sa Municipal Center. 2.5 bilyong piso sa loob ng 3 taon, ang pinakamalaking proyekto sa kasaysayan ng kumpanya. Umuwi ako noong gabing iyon ng Abril na umaasa ng selebrasyon, marahil champagne o tiyak na ang masiglang suporta na nagtaguyod sa akin sa bawat nakaraang tagumpay. Sa halip, nakaupo si Marga sa mesa sa kusina na may hawak na magazine ng mga bahay at calculator. Ibig sabihin nito makakabili na tayo ng bahay sa Forbes Park, anunsyo niya nang hindi tumitingin. Yung may circular driveway at pool. Ang asking price ng mga Hernandez ay 250 milyong piso. Hindi pagbati sa tagumpay, hindi pagmamalaki sa trabahong magbibigay ng empleyo sa 300 tao sa loob ng 3 taon. Kundi agad na pagtuon sa kung ano ang mabibili ng tagumpay ko para sa kanya. Marga, hindi pa nga ako nagsisimula sa proyekto. May design work pa, permits, negosasyon sa subcontractor. Pero garantisado ang pera, di ba? Tumingin siya sa akin noon, ang kanyang berdeng mga mata ay nagkakalkula. I mean, kapag napirmahan mo na ang kontrata, kailangang magbayad ng munisipyo. Tumagal ang usapan ng 2 oras. Ibinetalyado niya ang mga gastusin hanggang sa huling sentimo. Ang bagong bahay, membership sa country club, mga luxury cars, bakasyon sa Europe. Hindi aming gastusin, kanyang gastusin. Ang mga panghalip na ginamit ay nagsasabi ng totoo, ngunit masyado akong nakatutok sa trabaho para mapansin. Pagsapit ng 2021, tumindi ang mga hinihingi. Ang membership sa country club ay naging non-negotiable nang sumali ang mga Patterson sa Valley Golf. Ang aming sapat na rest house sa Tagaytay ay naging kahiya-hiya kumpara sa lugar ng mga Johnson sa Baguio. Nagsimulang magparinig si Marga tungkol sa ibang mga asawang babae na ang mga mister ay talagang marunong magtrato ng babae. Ang pisikal na intimacy ay unti-unting nawala, napakabagal na inakala kong dahil lang sa edad at stress. Naging kinakailangan ang magkahiwalay na kwarto dahil sa hilik ko, kahit na hindi naman nagreklamo si Marga sa hilik ko sa loob ng 30 taon ng pagsasama. Ang mga usapan sa hapunan ay nagbago mula sa kwentuhan tungkol sa aming araw patungo sa detalyadong ulat ni Marga kung ano ang pagmamay-ari, nakamit o ipinakita ng ibang pamilya. Binilhan ng asawa ni Sarah Mitchell ng Mercedes si Sarah para sa anniversary nila. Banggit niya noong nakaraang buwan, hinihiwa ang kanyang salmon ng may surgical precision. Dahil lang na-appreciate niya ang lahat ng isinakripisyo ni Sarah para sa kasal nila. Isinakripisyo? Para bang ang pagsuporta sa karera ko habang namumuhay sa luho ay nangangailangan ng malaking personal na kawalan? Ang pagkakaibigan nila ni Danilo ay tumindi pagkatapos ng kasal ni Bea noong Setyembre 2023.
Biglang naging interesado si Marga sa mga legal na proseso, nagtatanong ng mga hypothetical na tanong tungkol sa hatian ng ari-arian at karapatan ng asawa para daw sa isang kaibigan na nangangailangan ng payo. Nagsimula siyang makatanggap ng mga tawag na nagpapalipat sa kanya sa kabilang kwarto, sinasabing tungkol daw sa book club o volunteer committee meetings. Ilan sa mga tawag na iyon ang sesyon ng pagsasabuatan. Inilabas ko ang aking telepono at pinakinggan muli ang mga bahagi ng recording ngayong araw. Boses ni Danilo, ilang buwan na nating dinodokumento ang mga ari-arian niya. Tawa ni Marga. 25 taon ng pagpapanggap bilang devotong asawa. May saysay na ngayon ang dokumentasyon. Ang biglaang interes ni Marga sa financial reports ko. Ang mga tanong niya tungkol sa valuation ng negosyo, ang pamimilit niya sa joint accounts habang pinapanatili ang kanyang sariling credit cards. Gumagawa siya ng paniniktik habang itinatayo ko ang mismong imperyong balak niyang nakawin. Ngunit gumawa ng isang kritikal na pagkakamali si Marga sa kanyang estratehikong pagpaplano. Minaliit niya ang lalaking nagtayo ng Cortez Construction mula sa isang truck at hiram na toolset. Ang parehong analytical na isip na nag-navigate sa 35 taon ng mga proyekto sa konstruksyon, negosasyon sa labor at kontrata sa munisipyo ay nakatuon na ngayon sa ibang uri ng paglutas ng problema. Akala nila ay nakikipaglaro sila ng chess sa isang taong hindi alam ang mga patakaran. Ginugol ni Marga ang mga buwan sa pagpoposisyon ng kanyang mga piyesa habang inaakalang hindi ko napapansin ang board. Matutuklasan niya na mas naiintindihan ng kanyang asawa ang estratehiya kaysa sa naisip niya. Tumayo ako mula sa recliner at naglakad patungo sa aking home office kung saan nakahanay ang mga files na naglalaman ng 35 taon ng business records. Tax returns, kontrata, partnership agreements, titulo ng lupa, lahat ng inakala ni Marga na lihim niyang dinodokumento. Pero may alam akong hindi niya alam. Ang tunay na kayamanan ay wala sa mga files na iyon. Inabot ko ang aking telepono at nag-scroll sa aking contacts hanggang sa mahanap ko ang numerong kailangan ko. Marco Webb, ang aking accountant, kaibigan, at ang tanging tao na nakakaalam tungkol sa mga offshore arrangements na itinatag ko taon na ang nakalipas para sa tax optimization. Oras na para tumawag na magbabago ng lahat. Ang 3 araw ng methodikal na pananaliksik ay nagpabago sa aking home office bilang isang war room. 2 laptop ang tahimik na umaandar sa mahogany desk na ginawa ko 15 na taon na ang nakalipas. Ang kanilang mga screen ay nagpapakita ng bank statements, legal databases at property records. Ang mga yellow pad ay nakakalat sa bawat ibabaw, puno ng mga column na may label na assets, weaknesses, timeline at leverage points. Maingat akong nag-ahit kaninang umaga, isinuot ang aking pinakamagandang asul na Amerikana at isinuot ang reading glasses na laging sinasabi ni Marga na nagmumukha akong kagalang-galang. Nakakagulat kung gaano kabilis maging estratehiya ang dalamhati kapag mayroon kang 35 taon ng karanasan sa negosyo na huhugutan. Si Marco Webb ay mas nakatulong kaysa sa inasahan ko. 3 offshore accounts na itinatag ko taon na ang nakalipas, ganap na legal, dokumentado, ngunit invisible sa sinumang walang forensic accounting skills. Ang amateur na misyon ni Marga ay hindi nakita ang tunay na kayamanan. Inililista niya ang nakikitang kaharian habang ang mga hiyas ng korona ay nakatago sa harap ng paningin. Ngunit abala rin si Marga. Ang kanyang credit card statements ay nagsasalita ng isang kawili-wiling kwento. 2.5 milyong piso sa unauthorized transfers sa loob ng 8 buwan, inilipat sa isang joint savings account na hindi ko naman binuksan. Ang pangalan ng beneficiary ay nagpakuyom ng pangako, Daniel Thompson. Danilo. Matagal na nilang ipinoposisyon ang kanilang mga sarili bilang magkakasosyo sa pananalapi bago pa man magsimula ang kanilang sabwatan sa annulment. Mga luxury lunch sa Valley Golf, spa treatments na nagkakahalaga ng 15,000 piso, mga biniling designer na damit na kahina-hinalang kasabay ng kanyang book club meetings. Bawat gastos ay nagpipinta ng larawan ng isang babaeng naghahanda para sa ibang buhay.
Ang pangwalong Hermes handbag na binili niya noong nakaraang Martes ay may dalang partikular na irony dahil nagreklamo siya tungkol sa presyo ng grocery kaninang umaga. Ang mga kahinaan ni Danilo ay mas nakapagbigay linaw. Ang mga kontak ko sa industriya ng konstruksyon ay naging mapagbigay sa impormasyon tungkol sa pinakaambisyosong abogado ng lungsod. Ang lalaking nagbalak na kawin ang aking kayamanan ay lunod sa utang. 9 na milyong piso sa mga utang at luho at 400,000 pisong buwanang upa sa opisina na pinili para sa imahe kaysa sa pagiging praktikal. At lumalalang reputasyon sa hindi pagbabayad kapag gipit na. Matalinong abogado si Thompson, sabi sa akin ni Jim Morrison ng Morrison Concrete habang nagkakape kami. Pero may champagne taste siya on a beer budget. May utang siya sa 3 kong subcontractors ng halos 1.3 milyong piso. Laging nangangakong magbabayad next week tapos nawawala kapag singilan na. Ang website ng IBP, Integrated Bar of the Philippines, ay nagpakita ng 2 dismissed na reklamong etikal noong nakaraang taon, parehong tungkol sa maling pamamahala ng pondo ng kliyente. Dismissed pero dokumentado. Sa mundo ng mga abogado, kahit ang mga hindi nagtagumpay na reklamo ay nag-iiwan ng mantsa. Sumandal ako sa aking leather chair, tinitingnan ang intelligence na nakalap sa loob ng 72 oras. Minaliit ni Marga at Danilo ang kanilang kalaban ng sobra. Ang nakita nila ay isang asawang mapagtiwala na nagtatrabaho ng mahabang oras at bihirang magtanong sa gastusin sa bahay. Nabigo silang kilalanin ang analytical na isip na nagtayo ng Cortez Construction mula sa isang truck patungo sa isang 650 milyong pisong kumpanya. Tumunog ang telepono, gumising sa akin mula sa aking pag-iisip. Pangalan ni Bea ang lumabas sa screen. "Hello, anak?" Pinanatili kong mainit ang boses ko. Normal. "Kamusta ang araw mo?" "Tay, may itatanong sana ako." Ang tono niya ay may maingat na neutralidad na ginagamit niya sa mga pasyenteng may problema. "Okay lang ba kayo ni mama nitong mga nakaraang araw?" May kakaibang tensyon kasi kapag kasama ko kayong dalawa. Humigpit ang hawak ko sa telepono. Gaano karami ang alam niya? Gaano karami ang sinabi ni Danilo sa kanya tungkol sa sabwatan nila? Bakit mo natanong? Mga maliliit na bagay lang. Parang stressed si mama tungkol sa pera, na nakakapagtaka kasi ang ganda naman ng takbo ng negosyo. At si Danilo, panay ang tanong ng mga weird na tanong tungkol sa istruktura ng kumpanya mo, kung paano ang partnerships at sino ang may hawak ng anong asset. Tumigil siya sandali. Parang nangingisda sila ng impormasyon, pero hindi ko maisip kung bakit. Nangingisda ng impormasyon. Ang training ng anak ko sa psychology ay nakadetect sa mapagsamantalang ugali na akala ng ina at asawa niya ay naitago nila. Baka curious lang sila kung paano tumatakbo ang mundo ng negosyo. Maingat kong sabi. "Alam mo naman ang mama mo laging interesado sa financial security." "Siguro, pero hindi kumbinsido si Bea." "Tay, kung may mali, yung talagang mali, sasabihin mo sa akin, 'di ba?" Ang tanong ay nakabitin sa pagitan namin na parang kargadong baril. Sasabihin ko ba sa kanya na ang ina niya ay nagbabalak na wasakin ako financially? Na ang asawa niya ang utak ng buong sabwatan? Siyempre naman, anak. Pero okay ang lahat. Business pressure lang. Pagkababa namin, nakatitig ako sa mga notes ko. Kinukunan ni Danilo ng impormasyon ng anak ko tungkol sa istruktura ng negosyo. Ang sakop ng kanilang intelligence gathering ay mas malawak kaysa sa inakala ko. Oras na para siguraduhing makukuha nila ang eksaktong impormasyon na gusto kong makuha nila. Pinoproseso ko pa ang babala ni Bea nang tumunog ang secure phone line ko. Si Sarah Chen, ang accountant ko sa loob ng 12 taon. "Alan, handa na ang asset protection documents para sa pirma mo. Nung binanggit mong gusto mong i-update ang estate planning, nagkusa na akong mag-research ng optimal structures." Isang pause. "Higit pa ito sa estate planning, hindi ba? Ang galing mo talaga. 28 years sa forensic accounting, natutunan mong magbasa sa pagitan ng mga linya. Dapat ko bang itanong kung anong klaseng banta ang pinoprotektahan natin?" Yung domestic na uri. Nagsalita ang katahimikan ni Sarah.
Hawak niya ang 3 kaso ng annulment para sa mga supervisor ng crew ko. Alam niya ang takbo ng laro. Handa na ang lahat bago magtanghali, sabi niya. Ang mga assets ng negosyo ay ganap na maihihiwalay sa anumang personal na legal na aksyon. Kung sino man ang nagpaplanong atakihin ang personal mong pananalapi, hindi man lang nila makikita ang totoong pera. 10:00 ng umaga, nakaupo ako sa harap ni Thomas Bradley, presidente ng First National Bank, at kalaro ko sa golf sa loob ng 50 na taon. Amoy kape at leather ang conference room, pamilyar na teritoryo. Account security review, sabi ko, inaabot ang mga dokumento sa makintab na mesa. Kailangan kong ipa-verify at pansamantalang ipa-freeze ang lahat ng joint access points habang hinihintay ang identity confirmation. Tumaas ng bahagya ang kilay ni Thomas. Comprehensive ito, Alan. Bawat joint account, credit line at automatic payment system. Bawat isa. Pwede ko bang itanong? Hindi pwede. Pero ngumiti ako nang sabihin ko iyon. Gaano katagal bago magkabisa ang security holds? Agad-agad sa pagpirma mo. Lahat ng account holders ay makakatanggap ng notification na ang access ay nangangailangan ng in-person verification na may dalang valid ID at secondary documentation. Pinag-aralan ni Thomas ang mukha ko. Malaking abala ito kay Marga. Inaasahan ko yan. Gumana ang security holds ganap na 11:47 a.m. Saktong paupo si Marga para sa kanyang lingguhang tanghalian sa country club kasama ang 3 ibang asawa ng mga negosyante. Nag-buzz ang telepono ko sa unang decline transaction ganap na 12:03 p.m. Nire-review ko ang mga contractor bids nang dumating ang natatarantang tawag ni Marga ng 12:50. Alan, may mali sa mga accounts natin. Na-decline ang card ko sa lunch at nung tumawag ako sa bangko, may security hold daw. May alam ka ba dito? Perpektong kawalang malay. Walang banggit sa joint account na may pangalan ni Danilo. Walang pag-amin sa nawawalang 2.5 milyong piso. Security hold? Mukhang seryoso yan. Sinabi ba kung ano ang nag-trigger? May sinasabi tungkol sa verifying identity at account access. Nakakahiya, Alan. Kasama ko sina Linda at Susan at Janet at hindi ko man lang mabayaran ang sarili kong tanghalian. Ang pagkabalisa sa boses niya ay totoo. Hindi dahil sa nanganganib ang sabwatan niya, kundi dahil ang kanyang social status ay napahiya sa publiko. 25 taon ng pagsasama, alam ko ang prioridad ni Marga. Tatawagan ko agad si Thomas Bradley, paninigurado ko sa kanya. Aayusin natin to. Pero hindi ko tinawagan si Thomas. Sa halip, nagmaneho ako papunta sa construction site kung saan nagbubuhos ng pundasyon ng crew ko para sa bagong medical center. Ang pamilyar na tunog ng makinarya at boses ng mga manggagawa ay nakakakalma matapos ang 3 araw ng pakikipagdigma sa pananalapi. Nag-buzz ang telepono ko ng mga text messages buong hapon. Marga, 1:47 p.m. Hindi ko pa rin ma-access ang mga accounts. Kalokohan to. Marga, 2:23 p.m. Sabi ng sekretarya ni Tomas, nasa meeting daw siya buong araw. Anong klaseng bank president ang masyadong busy para sa best customers niya? Marga, 3:15 p.m. Kahit emergency credit line natin frozen, paano ako bibili ng groceries? Bawat mensahe ay nagdadala ng madilim na kasiyahan. Sa loob ng 20 taon, binaliwala ni Marga ang seguridad sa pananalapi, habang nagtatrabaho ako ng 60 oras linggo-linggo para ibigay ito. Ngayon, nararanasan na niya kung ano ang pakiramdam kapag nawala ang seguridad na iyon nang walang babala. Ang reaksyon ni Danilo ay mas interesante. 4:30 p.m., tumawag ang private investigator ko, si Mike Rodriguez. Sinubukan ni Thompson na i-access ang shared account nila ng asawa mo ng 3 beses ngayong hapon. Nang mabigo yon, sinubukan niyang mag-withdraw sa trust account. Malamang yung education fund ng anak nyo na siya ang nagmamanage. Frozen din yon, ayon sa utos mo. Ang itsura niya? Galit na tawag sa bangko? Pananakot ng demanda. Gustong makausap ang management. Klasikong aroganting abogado na nadiskubreng wala na siyang alas. Pagsapit ng 6:00 ng gabi, nasa bahay na ako, nire-review ang labanan sa pananalapi mula sa opisina ko. Bawat shared account frozen, bawat joint credit line suspendido.
Ang access ni Marga sa 25 taong naipong yaman ay kung ano na lang ang cash na nasa pitakan niya. Ang security measures ay ganap na legal. Isang asawang pinoprotektahan ang ari-arian ng mag-asawa habang hinihintay ang estate planning review. Tumunog ang telepono ko ng 6:47 PM numero ni Marga. Pero ang boses na sasagot ay desperada na ngayon, hindi mapanlinlang. Oras na para makita kung gaano kabilis maglaglagan ang mga magkasabwat kapag nagsimula nang gumuho ang mga plano nila. Halos hindi tumingin ang gwardya sa Thompson and Associates nang dali-daling pumasok si Marga sa lobby ng 7:15 PM. Ang takong niya ay kumakatok sa marmol na sahig. Alam ko ito dahil nakapwesto si Mike Rodriguez sa coffee shop sa tapat. Ang natatarantang tawag ni Marga mula sa driveway namin, "Danilo, kailangan nating mag-usap agad. May matinding problema." Ay narinig ng kapitbahay namin. Sa 14th floor, ang opisina ni Danilo ay nagliliwanag. Sa bintana niya, kitang-kita ng sinumang may binocular ang dalawang figura na nakayuko sa conference table. Ang galaw ng katawan ay sumisigaw ng crisis management. Alam na niya. Ang boses ni Marga ay tumagos sa ventilation system papunta sa accounting firm sa kabilang kwarto kung saan may opisina ang contact ni Mike. May alam si Alan at pinuputol niya ang lahat. Hindi man lang ako makapagpakarga ng gas. Matalas ang sagot ni Danilo, boses abogado. Ang timing ay hindi nagkataon lang. 3 araw ang nakalipas, sabi mo bigla siyang sumulpot sa bahay ni Bea habang nag-uusap tayo ng strategy. Malamang may narinig siya. Gaano karami ang narinig niya? Sapat para maintindihan na hindi tayo naglalaro. Kumuskos ang mga papel habang nagre-review si Danilo. Marga, kailangan nating isipin na nirecord niya ang usapan natin. Lahat ng sinabi natin tungkol sa assets, timeline, strategy, lahat yon posibleng dokumentado. Ang katahimikang sumunod ay nagsasalita ng malakas. Anong gagawin natin? Nawala na ang yabang sa boses ni Marga. Bibilisan natin ang lahat, wala nang dahan-dahan. Sa Lunes ng umaga, magfa-file ako ng emergency petition para sa legal separation at immediate support. Sasabihin nating gumagawa si Alan ng financial abuse. Financial abuse? Tumalas ang tono ni Marga. Mukhang maganda pakinggan yan sa korte. Tinapos ni Danilo. Palalabasin nating controlling husband siya na gumagamit ng pera para manipulahin at takutin ka. Ang mga frozen accounts ay magiging ebidensya ng pang-aabuso niya, hindi defensive strategy. Kailangan mong magdokumento ng mga insidente ng emotional abuse, financial control. Isipin mo ang pagsasama nyo. Sa bawat oras na nagdesisyon si Alan sa pera nang hindi ka kinokonsulta, mahirap pa yan, Danilo. Hindi naman naging madamot si Alan sa pera. Sa totoo lang, naging sobrang galante pa nga siya. E di babaliktarin natin ang pagiging galante bilang manipulasyon. Ang pagpo-provide niya sa'yo ay magiging ebidensya na gumawa siya ng financial dependency para kontrolin ka. Ang kapal ng mukha ay kahanga-hanga. Balak nilang gawing sandata ang dimpulyorfim taon ng dedikasyon at kabaitan ko. Babaliktarin ang bawat gawa ng pagmamahal bilang ebidensya ng pang-aabuso. Paano si Bea? Tanong ni Marga. Hindi siya basta-basta kakampi sa akin. Dahil sa pagiging psychologist niya, nagdududa siya sa lahat. Perpekto yan. Ang boses ni Danilo ay may kasiyahan. Ang pag-aatubili ni Bea na suportahan ka agad ay magiging ebidensya kung gaano kalalim ang manipulasyon ni Alan sa pamilya. Ipoposisyon natin ang psychology training niya bilang bagay na inabuso ni Alan para baliktarin ang sarili niyang anak laban sa ina. Gusto mong gawing witness ang anak natin laban sa ama niya? Gusto kong iligtas ang future mo, Marga. Kung magpapakita si Bea ng anumang pag-aalala, ifa-frame natin yon bilang expert psychological opinion na kumukumpirma sa pattern ni Alan. Ang plano ay elegante sa kasamaan nito. Lunes ng umaga, patuloy ni Danilo. Magfa-file ako ng emergency restraining orders. Hihingi ng 800,000 monthly support at temporary exclusive occupancy ng bahay. Sa Miyerkules, mapapalabas na natin siyang abusadong asawa. At kung lumaban siya, iaakusa natin siya ng harassment. Ang tawa ni Marga ay walang init. Kawawang Alan, wala siyang ideya kung ano ang pinakawalan niya.
Nuanda 5 taon ng pagpapanggap bilang mapagtiwalang asawa. Oras na para turuan siya na ang mga mababait laging talo sa huli. Ang sabwatan ay naging character assassination campaign na idinisenyo upang wasakin hindi lang ang pananalapi ni Alan, kundi pati ang kanyang reputasyon at relasyon sa kanyang anak. Nang umalis si Marga sa building ng 9:30 p.m., nag-buzz ang telepono niya sa text ni Danilo. Tandaan, hindi ka galit na asawa. Isa kang takot na biktima na sa wakas ay nagkalakas ng loob na takasan ang nang-aabuso sa kanya. Nagsimula na ang digmaan. Sabado ng umaga, natagpuan sina Marga at Bea sa Cafe Luna, kung saan sila laging nagbabrunch. Ngunit sa pagkakataong ito, ipinosisyon ni Marga ang sarili bilang babaeng humihingi ng tulong propesyonal sa kanyang anak. Bea, kailangan kitang makausap tungkol sa tatay mo. Ang boses ni Marga ay may maingat na kahinaan. Sa tingin ko, may mali sa pag-iisip niya. Ibinaba ni Bea ang kanyang tasa nang may sadyang katumpakan. Anong klaseng mali, ma? Controlling behaviors, paranoid thinking. Nililimitahan niya ang access ko sa mga accounts namin. Sabi niya para sa security, pero hinayaan ni Marga na bitin ang boses, hinahayaan ang imahinasyon ng anak na puna ng patlang. Gaano katagal na ito nangyayari? Buwan na siguro. Pero kahapon, tuluyan na niya akong tinanggalan ng access. Hindi man lang ako makabili ng tanghalian. Lumapit si Bea, gumagana ang kanyang psychological training. Ma, ang financial control ay pwedeng maging anyo ng domestic abuse. Pero pwede rin itong lehitimong financial management kung may problema sa negosyo. Anong paliwanag ni Papa? Ang tanong ay masyadong direkta. Inasahan ni Marga ang emosyonal na suporta, hindi klinikal na pagsusuri. Sinasabi niyang routine security. Pero Bea, 25 taon ko na siyang kasama. Hindi ito routine. Parusa ito sa kung ano. Parusa para saan? Nag-atubili si Marga. Sa tingin ko naghihinala siya na kinu-question ko ang pagsasama namin. Baka tinatakot niya ako para manatili. Ma, ang boses ni Bea ay may pasensya. Sinasabi mo bang inaabuso ka ni Papa financially para pigilan ang hiwalayan o sinasabi mong nagbabalak kang makipaghiwalay at pinoprotektahan lang ni Papa ang assets? Masyadong malapit sa katotohanan. Nagbago ng taktika si Marga. Sinasabi ko na nagpapakita ang tatay mo ng nakababahalang pagbabago sa ugali. At bilang psychologist, akala ko may maiibigay kang pananaw. Bilang psychologist, sasabihin kong ang malaking pagbabago sa ugali ay karaniwang may trigger. Anong nangyari 3 araw ang nakalipas na naging dahilan para biglang maghigpit si Papa? Masyadong magaling si Bea para tanggapin ang manipulasyon ng walang ebidensya. Hindi ko alam kung anong nag-trigger. Yun ang nakakatakot. Pero pinag-aaralan ni Bea ang mukha ng ina ng may detachment. Ma, humihingi ka ba ng payo o hinihiling mong kumampi ako sa away mag-asawa? Ang prangkang tanong ay bumasag sa estratehiya ni Marga. Hinihiling ko sa iyo na tulungan akong intindihin ang nangyayari sa pamilya natin. Kung gayon, iminumungkahi kong magkaroon kayo ng tapat na pag-uusap ni Papa sa halip na ipa-psychoanalyze siya sa akin. Umalis si Marga sa cafe makalipas ang 20 minuto, galit sa propesyonal na distansya ng anak. Samantala, 4 metro ang layo sa headquarters ng Cortez Construction, nakakatanggap ako ng intelligence na magbabago ng buong battlefield. Tumawag si Jim Morrison ng 10:15 a.m. Alan, naisip kong gusto mong malaman, may problema si Danilo sa IBP, Integrated Bar of the Philippines. Iniimbestigahan daw siya sa hindi pagbabayad sa mga contractor sa kaso ng mga Mitchell. Anong klaseng problema? 3 subcontractors ang nagreklamo ng non-payment. Kinuha ni Thompson ang bayad mula sa kliyente pero hindi ibinigay sa mga gumawa. Trust account violation, yan kung mapapatunayan. Napaupo ako, agad na nagkalkula ang isip ko. Gaano ka seryoso? Seryoso na nag-schedule ang IBP ng hearing sa susunod na linggo. Nagkukumahog si Thompson na makahanap ng 1.3 milyong piso para bayaran ang mga subcontractor bago matapos ang investigasyon. 1.3 milyong piso ang eksaktong halaga na utang ni Danilo ayon sa research ko. Jim, payag ba ang mga subcontractors na yan na magsalita kung may tatawag mula sa construction community? Oo naman, galit na galit ang mga yan.
Ginugol ko ang susunod na 3 oras sa pagtawag. Bob Martinez ng Martinez Electrical naghihintay ng 8 buwan para sa 400,000. Steve Chen ng Chen Plumbing may utang na 500,000. Randy Foster naghihintay pa ng 350,000. Bawat tawag ay pareho ang pattern. Professional courtesy calls mula sa Cortez Construction, nagtatanong ng references bago kunin si Danilo. Bawat contractor, sabik na magbigay ng babala. Pagsapit ng 1 p.m., may dokumentado akong ebidensya ng pattern ni Danilo. Alas 2:30 p.m., tumawag ako sa Ethical Complaint Hotline ng IBP. Gusto kong maghain ng formal na reklamo laban kay Attorney Daniel Thompson. Pagsapit ng 4:00 p.m., nakakatanggap na ang law office ni Danilo ng tawag mula sa IBP tungkol sa mandatory hearing. Ang kanyang profesional na reputasyon, ang pundasyon ng kanyang sabwatan laban sa akin ay nasa ilalim na ng formal review. Alas 4:47 p.m., nag-text si Mike Rodriguez. Kakaalis lang ni Thompson sa opisina, dala ang 3 kahon ng files. Sundan ko ba? Hindi na, reply ko. Alam ko kung saan siya pupunta. Didiretso si Danilo kay Marga. Ang sabwatan na nagsimula sa pagiging kampante ay magiging desperadong pagtakas para mabuhay. Hayaan silang magpanik. Hayaan silang magkamali. Nagsisimula pa lang ang totoong laban. 2 araw ng krisis ay nagbigay kay Bea ng oras para iproseso ang lahat. Ang pagpunta sa Cortez Construction Headquarters ay parang paglalakbay patungo sa pagtutuos. Tumayo ako nang pumasok siya. Anak, kailangan nating pag-usapan ang nangyayari sa inyo ni Mama. Ang boses niya ay may maingat na neutralidad. Anong sinabi ng mama mo sa'yo? Na nagpapakita ka raw ng controlling behaviors, financial manipulation. Gusto niyang suportahan ko ang kwento niya gamit ang credentials ko. At anong tingin mo? Sa tingin ko, sinusubukan akong manipulahin ni Mama tulad ng tila pagmamanipula niya sa'yo. Pinag-aralan ng mga mata ni Bea ang mukha ko. Ipakita mo sa akin ang ebidensya, Tay. Kailangan kong marinig ang narinig mo. Nag-atubili ako. Kapag pinatugtog ko ang recording na to, wala nang atrasan sa katotohanan tungkol sa ina at asawa niya. Pero 30 anyos na si Bea, isang lisensyadong psychologist. Pinindot ko ang play sa aking telepono. Puno ng boses ni Marga ang opisina. Kapag pinirmahan na ng matandang ulyanin na yan ang mga papeles, mapapasa atin na ang lahat. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Bea sa unang minuto. Nakinig siya sa pangungutya ng ina sa 20 taong pagsasama, narinig si Danilo na nagkalkula ng makukuha nilang pera. Pero nang sabihin ni Marga, 25 taon ng pagpapanggap bilang devotong asawa, bahagyang nabasag ang postura ni Bea. Nang matapos ang recording, katahimikan ang namayani. Paano mo nalaman? Tanong niya sa wakas. 6 na araw. Narinig ko ang usapang ito sa bahay niyo noong Martes. At ginagawa mo ang, bumubuo ng depensa habang nagkukunwaring normal ang lahat? Parang ganun na nga, sumandal siya. Gusto ni Mama na i-evaluate ko ang mental state mo. Gusto niyang magbigay ako ng professional opinion na abusado ka. Anong sinabi mo? Na hindi ko etikong i-assess ang isang tao nang walang tamang ebalwasyon. Sinubukan niyang gamitin ang training ko bilang sandata, Tay. Laban sa'yo at laban sa propesyon ko. Ang bigat ng pagtataksil ay nanirahan sa pagitan namin. Patawad kung nadamay ka dito, anak. Hindi ako humihingi ng tawad. Tumalas ang tono niya. Masaya akong alam ko ang totoo. Ang tanong, anong mangyayari ngayon? Nasa sayo yan, Bea. Hindi kita papapiliin ng kampo. Nakapili na ako. Tumayo siya. Pinipili ko ang totoo kaysa sa pamilya. Pinipili ko ang ebidensya kaysa emosyon. At pinipili kong suportahan ang magulang na hindi sinubukang manipulahin ang ethics ko. Nakahinga ako ng maluwag. Paano si Danilo? Paano siya? Nanlamig ang boses niya. Ang asawa ko ay nakisali sa sabwatan para wasakin ang ama ko habang ginagamit ang psychology practice ko bilang panakip. Tapos na ang kasal na yon, naglakad siya papunta sa pinto. Tetestigo ako ng tapat kung kinakailangan, pero hindi ako magiging sandata ni Numan, pati na rin sa'yo. Naiintindihan ko. Mabuti, kasi may isa pa akong kailangang gawin. Umalis siya sa opisina ko nang may determinasyon.
20 minuto mula ngayon, papasok siya sa sarili niyang bahay para harapin ang lalaking nagtraidor sa kanya. Umikot ang susi ni Bea sa pinto ng 7:30 p.m. at ang gulat sa mukha ni Danilo ay nagpakitang hindi niya inaasahang uuwi ang asawa ng maaga. Kailangan nating mag-usap, anunsyo ni Bea. Mahirap na araw. Hindi tumitingin si Danilo mula sa mga papeles sa coffee table. May bote ng whiskey sa tabi niya. Alam ko ang tungkol sa sabwatan, Danilo. Biglang umangat ang ulo niya. Nadulas ang maskara ng abogado. Lumabas ang desperasyon. Anong sabwatan? Yung kung saan kayo ng nanay ko ay nagplanong wasakin ang tatay ko habang ginagamit ang credentials ko para suportahan ang mga pekeng aligasyon ng pang-aabuso. Nanatiling nakatayo si Bea. Narinig ko ang recording, bawat salita. Ibinaba niya ang baso ng whiskey nang may pilit na kalmado. Bea, mali ang intindi mo. 25 taon ng pagpapanggap bilang debotong asawa. Pamilyar ba? Namutla si Danilo. Ang Danilo Thompson na kayang makipagdebate sa korte ay biglang nagmukhang taong pinapanood ang pagguho ng kanyang mundo. Gaano karami ang narinig mo? Lahat. Ang strategy sa asset division, timeline, fee calculation mo, ang performance review ni Mama. Naupo si Bea sa tapat niya. Ang buong kasalba natin ay bahagi ng planong ito. 3 araw ang lumipas, natuklasan ni Marga na ang pagkasira sa lipunan ay mas mabilis kaysa sa proseso ng batas. Ang dining room ng Valley Golf ay puno ng usapan, ngunit tumatahimik ang mga grupo ng kababaihan kapag lumalapit siya. Si Linda Patterson, kalaro niya sa bridge, ay biglang naging abala sa pagkain nang bumati si Marga. Si Susan naman ay biglang may urgent call. Nang makarating si Marga sa mesa niya, naintindihan niya na kalat na ang balita. Marga dear, ang boses ni Janet ay may halong kaplastikan. Namiss ka namin sa meeting kahapon. Anong meeting? Hindi ako nasabihan. Ay, hindi mo ba nakuha ang message? Nagkaroon kami ng organizational changes. Naiintindihan mo naman, di ba? Nagsisimula nang makilala ni Marga ang pattern. Mga tawag na hindi sinasagot, imbitasyong binabawi, mga pinto ng lipunan na nagsasara. Samantala, matagumpay ang sarili kong kampanya. Turn Taifima taon ng tapat na pakikitungo ang nagbigay sa akin ng kredibilidad. Ang tanghalian namin ni Thomas Bradley sa bangko ay naging produktibo. Ibinahagi ko ang mga alalahanin tungkol sa pamilya ng may sapat na detalye para maitatag ang katotohanan ng hindi nagmumukhang mapaghiganti. Mukhang may nakababahalang plano sina Marga at ang manugang namin tungkol sa assets, banggit ko. Kinailangan kong magpatupad ng protective measures. Ang sagot ni Tomas ay eksaktong inaasahan ko. Propesyonal na pag-unawa na may halong personal na simpatiya. Sa board meeting ng Chamber of Commerce ng gabing iyon, nang tanungin ni Jim Morrison ang pagliban ni Marga, ipinaliwanag ko nang may totoong lungkot ang tungkol sa problema sa pagsasama na nabunyag. Minsan, natutuklasan mong hindi pala sila ang inaakala mo, sabi ko. Mabuti na lang at nalaman ko ng maaga. Pagsapit ng Linggo ng gabi, kumpleto na ang social isolation ni Marga. Bumagsak din ang karera ni Danilo. 3 malalaking kliyente ang nag-terminate ng kontrata. Ang desperadong tawag ni Marga kay Danilo ng Linggo ng gabi ay rinig ko sa manipis na pader. Alam na ng lahat, Danilo. Lahat. Hindi ko na maipakita ang mukha ko sa bayang to. Magfa-file tayo ng emergency motion sa Lunes. Pipilitin natin si Alan na mag-defensive. Bago ang ano? Bago mawala ang lisensya mo? Lunes ng umaga, nasa opisina ni Attorney Linda si Marga, isang abogado sa annulment na kilala sa maruruming taktika. Mrs. Cortez, nireview ko ang materials mo, sabi ni Attorney Linda nang may pagdududa. Ang mga financial protective measures ng asawa mo ay mukhang legal. May karapatan ang joint account holders na maghigpit ng access. Pero financial abuse yon! Desperada na si Marga. Anong specific incidents ang pwede mong idokumento? Nakatulala ang tanong sa hangin. Walang maibigay si Marga dahil hindi naman naging abusado si Alan kahit kailan. 10 bloke ang layo, natuklasan ni Danilo na mabilis kumilos ang IBP. Mr. Thompson,
Nakatanggap kami ng karagdagang reklamo tungkol sa paggamit mo ng pondo ng kliyente para sa personal na gastos. Miyerkules ng gabi, nagpulong sina Marga at Danilo. Desperado na. Kailangan nating mag-file ng Domestic Violence Claims, VAWC, anunsyo ni Marga. Marga, felony charges yan kapag nahuli tayo, lalo na sa ebidensyang meron siya. Anong ebidensya? Ang recording ay nagpapatunay lang na nagpaplano tayo ng strategy, hindi pang aabuso. Huwebes ng umaga sa korte. Ang husgado ay pinamumunuan ni Judge Reyes. Nakaupo si Marga sa plaintiff's table, suot ang damit ng isang battered wife. Mrs. Cortez, simula ni Judge Reyes, sinasabi mong inaabuso ka ng asawa mo. Maaari mo bang ilarawan ang mga insidente? Nanginginig ang boses ni Marga sa praktisadong kahinaan. Your Honor, ilang buwan na akong nililimitahan ng asawa ko. Nitong nakaraang linggo, tuluyan niya akong tinanggalan ng access kahit sa pangunahing pangangailangan. Pinanood ko ang asawa ko na magsinungaling sa korte. Bawat kasinungalingan ay nagpapatong-patong. Bumaling si Judge Reyes sa abogado ko. Gusto bang sumagot ng nasasakdal? Tumayo ang abogado ko ng may kalmadong awtoridad. Your Honor, may ebidensya kami na ang mga claim ni Mrs. Cortez ay hindi lamang peke, kundi bahagi ng isang sadyang sabuatan. Seryosong aligasyon yan, attorney. May audio recording kami ni na Mrs. Cortez at ng kanyang kasabwat na si Attorney Daniel Thompson na pinaplano ang eksaktong senaryong ito 6 na linggo na ang nakalipas. Namutla si Marga. Bumulong si Attorney Linda sa kliyente niya. Gusto kong ipresenta ang Exhibit A, patuloy ng abogado ko. Ang boses ni Marga ay pumuno sa korte. Kapag pinirmahan na ng matandang ulyanin na yan ang mga papeles, sa loob ng 43 minuto, nakinig si Judge Reyes. Ang pangungutya ni Marga, ang estratehiya ni Danilo, ang planong manipulahin si Bea. Naniniwala talaga ang lalaking yun na mahal ko siya, deklarasyon ng boses ni Marga. Bumagsak ang gawa-gawang kwento ni Marga. Ang kanyang testimonya tungkol sa takot ay naging katawa-tawa nang marinig ang kanyang tawa sa recording. Pinatigil ni Judge Reyes ang recording. Mrs. Cortez, may isasagot ka ba sa ebidensyang ito? Bumuka at sumara ang bibig ni Marga. Your Honor, sabi ni Attorney Linda, hinihiling ko ang pahintulot na umatras sa kasong ito. Motion granted. Tinitigan ni Judge Reyes si Marga. Dinidismiss ko ang petition na ito with prejudice. Bukod pa rito, inire-refer ko ang kasong ito sa piskalya para sa investigasyon ng posibleng perjury. Bumagsak ang maso ng hukom. 2 linggo ang lumipas, ang settlement ay sumasalamin sa pagkakamali ni Marga. Walang spousal support. At dahil sa prenuptial agreement noong 1987, limitado lang ang nakuha niya. Ang lisensya ni Danilo ay tuluyang binawi nang matuklasan ng IBP ang 3.5 milyong piso na nawawalang pondo ng mga kliyente. Ang huli kong balita, lumipat siya sa probinsya at nagtatrabaho bilang paralegal. Nag-file ng annulment si Bea kinabukasan pagkatapos ng hearing. Nagtatayo siya ng bagong practice na nakatuon sa family therapy. Pagkalipas ng 6 na buwan, nagtatrabaho si Marga bilang sales lady sa mall, kung saan dati niyang nilulustay ang pera ko sa mga luxury items. Muli kong itinayo ang reputasyon ng Cortez Construction ng mas matibay kaysa dati. Iba na ang pakiramdam ng bahay ngayon, tahimik pero tapat. Wala nang pagpapanggap. Tunog na lang ng ulan sa mga bintanang itinayo ko gamit ang sarili kong mga kamay. Sa isang tahanan na sa wakas ay akin na muli. Tama si Marga sa isang bagay. Naniwala talaga akong mahal niya ako. Ngayon, alam ko na ang kaibahan ng pag-ibig at pag-arte. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, please like, subscribe sa channel at i-share ang inyong impression sa comments. Para mapakinggan ang susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa. Salamat sa panonood.